Ma'am Jessa, Ma'am Chuchi, no? Magandang hapon. Si Sir Eugene po Romulo Mendoza po, ma'am. May kinakasama po ba siya? Meron. Ano po yung pangalan, ma'am? Ginina Marie. Matagal na po ba sila magkasama? 3 to 4 years. May mga nabanggit po ba siya, ma'am, kung may nakaaway siya or may kaalitan? May alitan po sila nung biyan ng lalaki. Pero hindi naman po in-specific kung ano yung reason. Pero hindi po nasabi kung tungkol saan. Kailan po siya, ma'am, namatay o natagpuan? April 8 po ng morning, lumabas siya ng mga 9 a.m. or before mag 9:30 para mamalengke po. Tapos nakapag-chat pa siya kay partner niya ng 9:40. Hinarang daw po siya ng kanyang biyanan doon sa isang bahay po. Chat po ito ni Eugene Apo. Sa kanyang sa kinakasama? kinakasama. Sabi niya, andito na ako, yung sa mahabang kalsada, andun siya nakatambay sa may bahay daw ni Edwin. Yes, ma'am. Sa Mirales, pinahinto ako ng papa mo, ewan ko anong need. Ma'am, sino po ba itong Edwin na to? Yung Edwin is yung may-ari ng bahay na pinaghintuan nila. Kailan po siya natagpuan? Sabi niyo po nga natagpuan na po yung mga cellphone siya nila. Saan po ba ito natagpuan, ma'am? Doon din po, malapit sa area ng bahay na Ni Edwin. Opo, Opo. sa last location niya. Yun Yung na. mga tsinelas po, Oo. at saka yung cellphone, kanina po nahukay. Mga siguro tanghali po. At today lang din? Opo. Okay. Nung nagpa-process ako dito sa inyo, sir. Na-inform na po ba ito, ma'am, yung mga kapulisan Yes regarding po. sa insidente? Kasi nung Wednesday pa lang, sir, ng gabi, after ng work ko, dumiretso na kami doon ng mga pamilya. Okay. Nag-report na po kami. Actually, na-report na rin daw po nung morning, barangay, tsaka Ito, ma'am, yung picture police. ngayon, ma'am, nga may mga hukit siya nila. Itong kaninang umaga lang to. Opo. Doon mismo sa lugar. Opo. Natagpuan na po ba yung katawan? May natagpuan pong katawan, tapos kino-confirm pa po kasi hinihintay pa po yung SOC. Hello po, Mama Janina. Magandang hapon po sa inyo. Hello po, magandang Yes po. hapon din po. Yan yung lugar dyan, ma'am. Is malapit po yun, ma'am, sa bahay po ni Edwin? Opo, medyo malapit lang po kasi dediretso ko lang unang onte, tapos eto na ho. So, since ongoing pa ngayon, ma'am, yung paghukay dyan, kasi andyan ka naman, so most likely, ma'am, ma-identify mo din yung mga gamit po ng ni Sir Eugene, no? So, mayroon na po bang traces, ma'am, nga, kasi sabi daw may nakitang bangkay, pero for confirmation pa kasi hindi pa na totally nahukay. Pero based po, ma'am, sa mga initial, ma'am, nga nahukay, no? I think sa mga paabanda. So, can you say, ma'am, nga there's a high chance, ma'am, nga si Sir Eugene yun? Opo, kasi po yung nahukay po ay sa bandang hita, so nakita din ho ang shorts. Yung shorts ay kulay pula at yung hem ng yung pinakadulo ng shorts niya ay puti tapos may stripe na black. Alam ko ho yun na shorts na yun na sa kanya yun kasi ako pa ho mismo ang bumili sa kanya ng shorts na yun. May idea ka po ba, ma'am, kung ano po yung awayan po ng tatay ninyo at saka ni Sir Eugene kung bakit po siya, ma'am, hinarang? Nung sinabi niya sa akin na hinarang siya, tinatanong ko din ho kung sabi ko bakit ka kako hinarang. So sabi niya, hindi ko alam kung anong trip ng ama mo, pinag-iintay ako dito. Tapos nag-send siya ng 3 pictures. After no, nung pag-send niya ng 3 pictures, wala na siyang response dun sa mga chat ko. Pero yung kung sa alitan po, meron po silang previous na alitan kasi kinakampihan kasi ako ng asawa, ng ni Eugene eh. Natural, ako ang kinakasama. Pinagtatanggol ako lagi nun. So, nung kabuanan ko na, kinausap ko ang tatay ko. Sabi ko, pa, kung mag-labor na ako, kung maaari mo akong maihatid sa ospital. Malumanay naman ang pag-uusap namin ng tatay ko nun. Sabi niya ay, hindi kita mahahatid kasi sira ang baterya ng kotse. Sabi ko, okay, sige ho. Baka sa mga tito nato or kakangguring na lang ho ako magpapahatid. Tapos after nun, okay na. Tapos na ang usapan. Ang nangyari ho, 1 oras ho, biglang nag-my day si Almira ho, ang girlfriend po ng papa ko. Sinend ko din po kay Jesse yung screenshot ng my day na parang parang conversation siya ng mag-ama. Sinabi doon na abala daw, aabalahin mo pa ako. So, nung nabasa ko yung my day na yun, naiyak ako, nainis ako. Sabi ko, ang ayos-ayos namin nag-uusap. Bakit biglang ang kwento niya kay Almira ay abala ako sa kanya. So, nung inantay ko siya makauwi ng mga bandang paggabi, tapos pinuntahan ko siya sa kusina ulit. Sabi ko, pa, bakit naman kako ganyan ang kinukwento mo kay Miray, kay Almira? Na wala ka naman sinabi na abala ko, ang ayos-ayos natin nag-uusap, tapos biglang ganyan, magmamay day ng ganyan. Pagtapos nun, pumasok na ako sa kwarto namin, iyak na ako ng iyak.
natutulog ho yun si Eugene. Ginising ko kasi sabi ko, kinausap ko si Papa tapos nagkaintan nga kami ni Papa. Tapos sabi ko, kinumpronta ko siya about dun sa my day ni Almira. Tapos si Eugene naman sabi niya, huwag ka nang iyak kasi baka bigla kang manganak, na-stress ka na naman. Kailan po nangyari yan, yung konfrontasyon na yan? First week ng March. May time po ba nga na-confront po ni Sir Eugene, yung tatay nyo? Opo, kasi po after 10 minutes, sumunod po si Papa, biglang kumatok sa kwarto. Ang tumayo ho si Eugene. Si Eugene ang humarap kay Papa kasi nga ho, iiyak na ako ng iyak noon sa sama ng loob. Tapos, tinanong ni Eugene, sinabi ni Eugene sa Papa ko na, bakit mo ginaganyan si Janina? Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Buntis, malapit na mga anak, ini-stress mo pa. Ang sagot ho sa kanya ng Papa ko, wala akong pakialam kung mapahamak, parang ganun ho. Wala daw siyang pakialam kung ano mang mangyari sa akin. Nag-init yung ulo ni Eugene. Sinabihan niya yung Papa ko na wala ka talagang kwentang tatay. Kung ganyan na ayos lang sa'yo na mapahamak yung anak mong buntis. Yun po yung parang unang-una na parang grabe yung confrontation nila. Tapos after 2 days, nag-usap-usap kami nun eh. Inanyayaan niya kami sa salas, mag-usap-usap, na-clear out na yung air. So, okay na ulit. Yung daddy niyo po nga si Sir Jesus po, currently, ma'am, saan na po ba siya, ma'am? Wala na akong balita sa kanya. So, hindi na siya umuwi po sa bahay ninyo? Simula po nga Hindi. na nawala po si Sir Eugene, wala na din siya, hindi na po siya bumalik dyan? Ano po, di ba ho, naghanap ako, last chat ni Eugene ay 9:40 a.m., umuwi po siya, pumunta siya sa Itikan. Sa likod ho ng bahay namin, may Itikan ho siya doon. Pumunta ho siya doon, kasama niya si Almira ng 12:30 noon. Nung nalaman ko ho na umuwi siya, pumunta agad ako doon. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, Pa, asa na si Eugene? Ang sagot niya ho sa akin, bakit ako ang pinagbibintangan mo? Lagi na lang ako ang pinagbibintangan mo. After naman, wala na siya. Pumasok pa siya sa bahay namin, sa house, tapos kasama niya rin si Almira. Kumain pa sila. After nila kumain, naligo. Naunang naligo si Almira. Huli ang tatay ko naligo. Tapos, tumabi yun sa akin si Papa sa may pintuan, sa main door. Kailan po ba Sabi siya ko sa- umalis sa inyong bahay? Mga anong April, kailan po ba siya na hindi na po bumalik sa Yung inyong April bahay? 8 po, nung pinaka-araw na yun, na nawawala na si Eugene. Police Major Frank Davis daw? Yes po, sir. Good afternoon po. Yes Please, po, sir. Major Magandang Tudao po. hapon. Sir, ang kamusta na po, sir, ngayon currently, sir, yung investigation? Yun nga po, sir, yung latest update po natin, sir. May na-recover po tayo dito, sir, na found a dead male person, sir. Mhm. And ito pong si Ma'am Janina, sir, ay na-inform po kami na na-identify niya, sir, na possible po na ito po ay si Eugene na nawawala. Pero we are still waiting for the forensic po para po mas ma-identify po na nila mismo na kung siya po talaga yung tao po. Si Sir Eugene po ba itong nandito ngayon na nakalibing po. Meron na po kayo sigurado, sir, no? May mga person of interest na, sir. Yes po, sir. Po, meron po tayong mga persons of interest and we are still investigating po para po mabigay po natin yung tamang hustisya sa mga nangangailangan and of course po para ma-put behind bars po natin yung mga suspect po dito. Yes po, sir. Thank you for that, Police Major Frank Davis daw. Ma'am Janina, ma'am, baka ma'am gusto niyo po manawagan po, ma'am, sa inyong tatay, ma'am, kasi magiging malaki po siyang tulong, ma'am, sa investigasyon. Pa, kung nasan ka man na tanggap-halop ka ng mundo, magpakita ka naman ho, maawa ka naman ho sa mga apo mo. Yung apo mo ay 2 weeks pa lang, kakapanganak ko lang. Maawa ka naman, magpakita ka. Kung wala kang ginawang masama, wala kang kinalaman sa nangyari kay Eugene, magpakita ka ho sa amin. Magandang hapon po sa inyo ang Sir Alvin Cuadro. Si Sir Jesus po isang POI nyo. Jesus Renya. Yes, sir. Okay. Isa po siya sa aming mga POI na tinitingnan po dito, sir. Sir, may idea ka po ba, sir, kung saan po siya nagtatrabaho? Kapisan po siya lang sa bahay and siya is may pinupuntahan lang na kanyang lupa and doon po siya papasyal-pasyal. Yung pinupunta niya po bang lupa, sir, saan po yun, sir, located? Dito lang po, sir, sa Barangay Maugat West po, sa Padre Garcia, Batangas So, po. dyan din mismo. So, ito naman, sir, yung kanyang kinakasama, no? Yung si alias, si Almira, Ano po ba yung background nito, sir? Ito pong si Almira is taga Barangay Poblacion, Padre Garcia, Batangas po. Pero yung trabaho, sir?
Sa pagkakaalam po namin, sir, siya is piensadora ang trabaho niya. Sige po sir, maghintay lang po kami sir no sa official po sir na result sir. Okay po. Pag ma-confirm na sir yung katawan. Maraming salamat po sir. Okay po, sir. Ayan po ma'am, ang tutulong lang po yung PNP yung para po kung sino man po yung suspect dito no. Managot at saka makulong sila ma'am. Jessa and Ma'am Chuchi, i-assist po namin kayo no yung regarding po doon sa sinasabi po na investigation and yung sa forensic po. From time to time kami po yung mag-update. Salamat po. Magandang hapon po.